Leila! Kapit! Sigaw ni Mike. Yun ang huling malinaw na alaala ni Leila mula sa kakilakilabot na aksidenteng yon. Sa mga sandaling yon, isa siyang masipag na 4th-year college student. Puno ng pangarap at nagdadala ng isang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Bata pa, puno ng pag-asa at naniniwala na ang mundo ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit isang iglap lang ng lahat. Isang malagim na aksidente sa tulay ang naganap. Isang banggaan ng maraming sasakyan, mga bus, truck at kotse na parang mga laruan na nagbanggaan sa gitna ng ulan at sigawan. 7 katao ang nasawi, kasama roon ang hindi pa isinisilang na anak ni Leila. 9 na oras siyang nawala ng malay. 5 oras na walang tigil na ipinaglaban ng mga doktor ang kanyang buhay. Sa loob ng malamig at tahimik na silid ng ospital, unti-unting nagising si Leila. Mabigat ang katawan, masakit ang bawat galaw at parang may kulang sa kanyang pagkatao. Isang bahagi ng puso na hindi na maibabalik. Isang matandang doktor ang naupo sa tabi ng kanyang kama. Kita sa mukha nito ang pagod pero may halong paghanga. Matibay ka, iha. Mahinahon nitong sabi. Nakaligtas ka. Mabubuhay ka. Napangiti na sana si Leila, pero agading sumunod ang mabigat na katahimikan. Pero kailangan kong maging tapat, dugtong ng doktor. Dahil sa matinding pinsala, may posibilidad na hindi ka na muling magkaanak. Parang biglang huminto ang mundo. Maghihilom ang mga sugat, patuloy ng doktor. Pero ang tanong, paano? Sandaling natahimik ang matanda bago ito bahagyang umiti. Sa totoo lang, napakaswerte mo pa rin. Kung may lottery para sa kapalaran, dapat may espesyal kang ticket. Kaunti na lang, wala ka na sana dito. Ang araw na yon ay habang buhay ng nakaukit sa alaala ni Leila. At tulad ng sinabi ng doktor, nagkatotoo ang kanyang mga salita paglipas ng mga taon. Makaraan ang ilang taon, si Leila ay nakapag-asawa ng isang negosyante. Madalas sabihin ng mga tao na ang mga asawa ang humuhubog sa tagumpay ng kanilang mga mister. Hinahangaan sila, tahimik, matatag, laging nasa likod ng mga lalaking umaangat. Ngunit iilan lamang ang nagtatanong, ano ang kapalit ng pagiging asawa ng isang matagumpay na lalaki? Ang pag-angat mula sa wala ay hindi madaling landas. Kadalasan, may kapalit itong tahimik na buhay, pangarap at sarili mong mundo. At yon ang dinaanan ni Leila. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga guro, iniwan niya ang kolehiyo. Isang hakbang na ikinagulat ng marami. Malapit na siyang magtapos, may tsansang makagraduate ng may karangalan. Pero pinili niyang isantabi ang lahat. Isinubsob niya ang sarili sa negosyo ng kanyang asawa. Si Mike noon ay nagsisimula pa lang. Isang munting furniture business, gawa sa pawis, puyat at pangarap. Bakit mo isinasakripisyo ang buhay at karera mo? Tanong ng mga kaibigan ni Leila. Bakit mo inilalagay ang lahat sa iisang tao? Ano bang lamang ni Mike sa'yo? Ikaw ang may malinaw na kinabukasan. Malapit ka na nga makagraduate. Hayaan mong siyang mag-provide. Dagdag pa ng isa. Ikaw mag-aral ka. Huwag mong bitawan ang sarili mo. Ngumiti si Leila at marahang umiling. Naiintindihan ko kayo. Mahinahon niyang sagot. Alam kong nag-aalala lang kayo. Sandali siyang huminga bago nagpatuloy. Ideya niyang negosyo, pangarap niya yon, kaya kailangan kong makipagkompromiso. Pero hindi pa rin tumigil ang mga kaibigan niya. Paano kung yumaman siya at iwan ka? Ganyan ang madalas mangyari sa mga lalaking nagiging matagumpay sa buhay. Napatawa si Leila at may kasamang ngiti ng kumpiyansa. Hindi, sagot niya. Mahal niya ako. Hindi niya gagawin sa akin yan. Habang sinasabi yon, ang isip niya ay nasa bahay na. Iniisip ang masarap na ulam na lulutuin niya para kay Mike.
ang pagod ng ngiti ng asawa niya kapag umuwi at ang pangarap nilang sabay na binubuo. Nang makita ng kanyang mga kaibigan na hindi na niya kailangan ang kanilang payo, hinayaan na lang nila siya. Tahimik silang nagmasid, nang may kaba, may lungkot, habang unti-unting isinusuko ni Leila ang sariling buhay para sa isang lalaki. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi masaya sa kanyang desisyon, lalo na ang kanyang ama. Gusto niyang makita si Leila na maging independent, may sariling pangalan, may sariling tagumpay. Pero si Leila ay masyadong masaya, masyadong inspired sa mga pangarap ng kanyang asawa, para pakinggan pa ang mga babala ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. At si Mike, wala siyang pakialam sa mga mapanuring tingin ng ibang tao. Wala siyang pakialam sa bulungan at paghusga. Siya ay lubog na lubog sa negosyo, sa pangarap niyang binuo. Hindi niya alam na may isang babaeng tahimik na inuubos ang sarili alang-alang sa kanya. Sa simula, sa garahe lang ng bahay, nagsimula sina Mike at ang mga kaibigan niya. Doon sila nagdedesenyo at nag-a-assemble ng mga muebles. Mesa, upuan, kabinet, kahit minsan ay kulang sa gamit, minsan ay kulang pa sa tulog. Unti-unti ring dumami ang mga customer. At sa bawat hakbang ng pag-angat, nandoon si Leila. Hindi lang siya asawa, siya ang tahimik na lakas sa likod ng tagumpay. Habang si Mike ay abala sa paggawa at pakikipag-usap sa supplier, si Leila ang lumilikha ng tamang kapaligiran. Isang tahanang puno ng suporta, inspirasyon at paniniwala. Siya ang gumagabay sa asawa sa mga hamon ng negosyo. Nagpaplano ng partnerships, nakikipag-usap sa mga kliyente, at unti-unting bumubuo ng solid na client base. Sa totoo lang, si Leila ang naging makina ng mabilis na pag-usbong ng furniture company. Sa loob lamang ng ilang taon, ang maliit na negosyo nila ay kaya nang makipagsabayan sa malalaking manufacturer. Kilala ang produkto nila sa matibay na kalidad, at ang disenyo ay para sa lahat. Mula sa simpleng pamilya hanggang sa may kaya. Kahit ang may limitadong kita, may mabibili at maipagmamalaki. Minahal ng mga customer ang tatak nila. Pinagkatiwalaan nila ang pangalan ni Mike. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bagay na kulang sa kanilang masayang buhay. Wala silang anak. Sa isa na namang check-up, tahimik na sinabi ng doktor, "Normal ang mga test mo, Leila. Wala kang pisikal na problema." Napakunot noo siya. "Kung ganun po, bakit hindi ako mabuntis?" Mahinang tanong ni Leila. Sandaling nag-isip ang doktor bago sumagot. "Mukhang psychological ang dahilan." Napatingin siya rito. "Nasa isip mo lang," dagdag pa ng doktor. "Kapag kalmado ka at tunay na kontento, posible ang lahat." Parang tinamaan si Leila. "Pero kalmado naman po ako," mariin niyang sagot. "At kontento naman ako." "Sigurado ka ba?" Mahinang tanong ng doktor. Hindi siya sumagot, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ang doktor. Ilang dekada na itong OB at sanay na sa pag-unawa sa sikolohiya ng mga babae. Lalo na sa mga babaeng marunong magpanggap na okay lang ang lahat. "Ano raw ang sabi ng doktor?" tanong ng kanyang ina sa telepono. "Kailan mo kami bibigyan ng apo?" Huminga ng malalim ang kanyang ina bago nagpatuloy. "May sakit ang tatay mo, anak. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang siya. Gusto sana niyang makasama ang mga apo niya bago siya mawala." "Ma, wag niyo namang sabihin yan," agad na sagot ni Leila. "Magiging okay si Daddy." Pinilit niyang ngumiti kahit hindi ito nakikita ng kausap. "At magkakaanak din ako, darating din ang panahon. Makakapagreklamo pa kayo sa mga kulit ng mga apo niyo." "Ay sana nga," malungkot na sabi ng nanay niya. "Gusto ko sanang makita ang mga sanggol." 3 buwan matapos ang usapang yon, pumanaw ang ama ni Leila. Wasak ang puso ng kanyang ina.
At wala pang isang taon, sumunod na rin ito. Tila ba hindi na kinaya ang sakit ng pagkawala. Sa isang iglap, nag-iisa na si Leila. Maliban kay Mike, wala na siyang natitirang kamag-anak. Ibinenta ni Leila ang apartment ng kanyang mga magulang. Ang perang yon ay ipinasok niya sa negosyo ng asawa. Habang dumarami ang customer, kinailangan ding palakihin ang kapasidad ng kumpanya. Pero lahat ng posibleng loan ay nakuha na nila. Ayaw na nga ng mga bangko. Masyado raw malaki ang risk. Hindi nakuha ni Mike ang malaking loan na inaasahan niya. At doon pa lang, dumating ang mas malaking problema. Sinabi ko na sa'yo na wag mong bilhin ang mga bonds na yon, inis na sabi ni Leila. Masyadong kahina-hinala. Reklamo ng reklamo si Mike tungkol sa perang nawala. Kahit bulag makikita na scam yon, dagdag pa ni Leila. Bakit hindi ka nakinig? Biglang uminit ang ulo ni Mike. Ako lang bang matalino rito? Sigaw niya. Ako ang may-ari ng kumpanya. Ako ang nagdedesisyon kung saan i-invest ang pera. Nanlaki ang mata ni Leila. Akala ko ba pareho tayong may-ari? Mahina ngunit gulat niyang sagot. Hindi yan ang usapan ngayon. Mabilis na putol ni Mike. O sige, kailangan nating magtipid. Nasaan ang natitirang perang winidraw mo? Tanong pa niya. Ininvest ko sa cryptocurrency. Sagot ni Mike na parang wala lang. May nag-advise sa akin na katrabaho ko. Napahawak si Leila sa ulo. Baliw ka ba? Halos maiyak niyang sabi. Delikado yan. Hindi ka dapat basta nagtitiwala. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang nangyayari? Kumalma ka lang. Malamig na sagot ni Mike habang kumakaway ang kamay. Aayusin ko to. At umalis siya papasok sa trabaho. Iniwan si Leila na nag-iisa, natataranta at nagsisimulang matakot sa direksyong tinatahak ng mga buhay nila. Mula noong araw na yon, unti-unting nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. O baka naman, matagal na talaga itong may lamat. Hindi lang napansin ni Leila. Dahil si Leila, buong-buo niyang inubos ang sarili sa pag-aalaga kay Mike. Sa pag-unawa sa mga problema nito, sa pagbitbit ng bigat ng negosyo at tahanan. Kaya hindi niya napansin na siya mismo ay napag-iwanan na. Habang malalim ang iniisip niya isang hapon, biglang may matatag at kumpiyansang boses na sumingit sa kanyang pagninilay. Si Leila po ba ito? Napatingin siya sa cellphone. Ako po ang abogado ng inyong ama, sabi pa ng lalaki. Ako po si Attorney Mariano. Maaari po ba kitang makita? Napakunot ang noo ni Leila. Tungkol po ito sa inyong mana. Mana? Gulat niyang tanong. Pero natanggap ko na po ang lahat, 6 na buwan ang nakalipas. May kailangan pa po tayong pag-usapan. Mahinahong sagot ng abogado. Magkita tayo makalipas ang 1 oras sa Cherry Cafe. Umupo si Leila sa isang mesa sa Cherry Cafe. Isang lugar na pamilyar sa kanya. Doon siya madalas dalhin ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Doon sila nagkakape, nagkukwentuhan at nangangarap bilang pamilya. Habang abala siya sa mga alaala, may matandang lalaking nakamaayos na Amerikana. May hawak na leather briefcase ang lumapit sa kanya. Ikaw si Leila, tama? Tanong nito. Ngumiti naman siya. Hindi na kailangan pang itanong, dagdag ng matanda. Kuhang-kuha mo ang mukha ng tatay mo. Napangiti si Leila pero may kirot sa dibdib. Kilala niyo po ang tatay ko? Parang likod ng aking kamay. Natatawang sagot ni Attorney Mariano. Lubos niya akong pinagkakatiwalaan. Umupo ito sa harap niya. Magre-retire na ako, sabi niya pa. Pero may isa pa akong tungkulin na kailangang tapusin. Ang ipaliwanag ng buo ang huling habilin ng iyong ama. Hindi pa po ba tapos? Nagtatakang tanong ni Leila. Akala ko natanggap ko na po ang lahat. Umiling naman ang abogado. Hindi pa. Kung hindi, wala ako rito ngayon. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. Ang ama mo ay mahusay humawak ng pera. Paliwanag niya.
Tahimik lang siya pero matalino. Maingat siya nag-invest sa stock market sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mata ni Leila. Alam niyang sa oras ng matinding emosyon, Patuloy ng abogado. ibibigay mo ang lahat sa iyong asawa. Natigilan siya. At hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Mike. Dagdag pa nito. Pinaghihinalaan niyang darating ang araw na may iwan ka. Walang sariling pera, walang ari-arian, walang masasandalan. Wala ng apartment ang mga magulang mo. Marahang sabi ng abogado. Wala na rin ang bahay nila dahil naibenta na. Opo. Halos pabulong na sagot ni Leila at lutang ang isip. Hindi siya makapaniwala na pag-isipan pala ng kanyang ama ang lahat. Kahit sa kamatayan, iniingatan pa rin siya nito. Inilabas ng abogado ang ilang dokumento. Ito ang account na para sa iyo lang. Paliwanag niya. Ikaw lamang ang maaring gumamit ng perang ito. Maaari mo lamang itong gastusin para sa sarili mo o sa kumpanyang itatayo mo sa sarili mong pangalan. Napasinghap si Leila. Ako lamang ang itinalaga ng iyong ama para magbantay sa paggamit ng perang ito. Dagdag ni Attorney Mariano. At maniwala ka, Mariin niyang sabi. kahit isang sentimo, hindi mapupunta sa negosyo ng iyong asawa. Pero, biglang tutol ni Leila. Ang furniture company ay negosyo ng pamilya namin. Ngumiti ang abogado, isang ngiting puno ng karanasan. Dapat nga, darating ang araw na maiintindihan mo. Sandali itong tumingin sa mga papel. Sa pagkakaalam ko, nakapangalan kay Mike ang kumpanya. Sa kanya lang. At bago pa kayo ikasal, Dugtong niya pa. Napaangat ang balikat ni Leila. Pinagkatiwalaan ko siya. Matigas niyang sagot. Oo, pero ang ama mo ay hindi. Mahinahong sabi ng abogado. Inilabas nito ang isang card mula sa bangko at iniabot kay Leila. Ayon sa habilin ng iyong ama, may matatanggap kang halaga kada buwan. Ito ang interes ng malaking deposito para hindi ka kailanman umasa sa asawa mo. Pagpapatuloy pa ng abogado. Pagkatapos ay may isinulat siyang numero sa papel. Isang halaga na may napakaraming zero. Nang makita yun ni Leila, napaupo siya ng maayos sa gulat. Paano? Halos hindi siya makapagsalita. Paano niya kinita ang ganito kalaking halaga? Ordinaryo lang ang buhay nila ni Mama. Halos maiyak niyang sabi. Imposible to. Napangiti si Attorney Mariano. Kanino mo sa tingin nakuha ang galing mo sa pera? At may kaibigan siyang tulad ko. Praktikal at tapat. Biro pa ni Attorney. Tumayo si Leila at niyakap ang matandang abogado. Parang niyayakap muli ang kanyang ama. Salamat po. Umiiyak niyang sabi. Miss na miss ko na po sila ni Mama. Ako rin, Iha. Ako rin. Marahang wika nito. Nagpaalam na si Attorney at umuwi na. Si Leila naman ay lumabas ng cafe na parabang may pakpak. Magaan ang dibdib at puno ng pag-asa. Gusto niyang ibahagi ang balita, ang lihim na iniwan ng kanyang ama sa kanyang asawang si Mike. Hindi niya alam na ang katotohanan yon ay magiging simula ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit laking gulat ni Leila. Wala ni kaunting tuwa sa mukha ni Mike. Hindi ko problema ang pera mo. Malamig na sagot ng asawa niya. Ang abogado mong yan at ang tatay mo parang wala akong silbi sa paningin nila. Tumaas ang boses ni Mike. Habang kayo, tahimik na tinatambayan ng pera. Kami, ikaw at ako, parang langaw na paulit-ulit bumabangga sa saradong bintana. Magaling na ideya ng tatay mo. Sarkastiko niyang sabi. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng tatay ko. Mariing sagot ni Leila. Malaki ang naitulong ng mga magulang ko sa atin. Napasinghap siya at pilit pinapakalma ang sarili. Ibinigay ko ang lahat para sa pangarap mo. Patuloy niya pa. At nagtagumpay tayo. May sarili ka ng kumpanya. Ano pa bang kulang? Biglang sumabog si Mike. Sino bang nagsabing ibigay mo ang lahat? Parang sinampal si Leila ng mga salitang yon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata.
May pangarap din ako. Malamig na dugtong ni Mike. Isang anak na lalaki at isang anak na babae na hindi mo kayang ibigay. Parang mainit na patalim ang tumusok sa puso ni Leila. Hindi niya inasahan ang ganitong kalupitan mula sa lalaking minahal niya. Alam mong hindi na ako maaaring magkaanak dahil sa aksidenteng yon, nanginginig niyang sabi. At may bahagi ka rin doon, hindi mo ba naalala? Huminga siya ng malalim. Himalangang nakaligtas ka. Sa iba ibinintang ang lahat. Sa driver ng truck. Patuloy pa ni Leila. Tapos na yon. Malamig na sagot ni Mike habang naghahanda ng umalis. Saan ka pupunta? Tanong ni Leila. Gabi na. Sa opisina. Mariing sagot ni Mike. Marami pa akong kailangan tapusin dahil wala akong mayamang tatay na magbibigay sa akin ng pera at mana. Isinara niyang pinto ng malakas. At doon, naiwan si Leila na tila pinarurusahan dahil hindi niya kayang buksan ang pintuan ng perang hindi naman sa kanya. Habang lumalalim ang gabi at hindi pa rin umuuwi si Mike, sinakmal ng takot ang dibdib ni Leila. Hanggang sa marinig niya ang susi sa pintuan. Pumasok si Mike, lasing. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa karaniwang araw. Saan ka galing? Nag-aalalang tanong ni Leila. Saan ako galing? Tumawa si Mike, lasing na tawa. Wala ka na dun. At diretso siyang humandusay sa sofa, hindi malang tinanggal ang sapatos. Ipinaliwanag ni Leila sa sarili na dala lang yon ng sama ng loob ni Mike dahil sama na ng kanyang ama at sa kawalan ng tiwala nito sa kanya. Pinili niyang patawarin ang nangyari. Habang tinutulungan niyang ihiga si Mike ng maayos, may bahagyang amoy ng pabango ng babae ang kanyang nalanghap. Inalis niya yun sa isip. Halak lang yan, bulog niya sa sarili. Mike, hay nako, para kang bata, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng asawa. Sa kanyang pagkakahimbing, may binig ka si Mike. Courtney, anak kong maganda. Naniga si Leila. Courtney? Kawawa naman ang asawa ko. Nilalagnat lang sa pagnanais magkaanak. Bulong niya sa isip at pilit nilulunok ang sakit. Pinangalanan pa nga ang anak sa panaginip. Bulong niya. Tahimik siyang umiyak sa dilim. Pinipigil ang hikbi para hindi magising ang lasing niyang asawa. Kinabukasan, masigla si Mike. Kabuo ang kabaligtaran ni Leila. Bakit ang weird mo? Tanong ni Mike habang naghahanda siya ng almusal. Mukha kang buong gabing nasa sports bar. Kung alam mo lang, mahina at pagod na sagot ni Leila. May umuwi kasing lasing kagabi. Baka may alam ka tungkol doon. Bawal na ba akong uminom kasamang matagal ko ng kaibigan? Irritableng sagot ni Mike. Kaibigan? Ulit ni Leila. Ini-interrogate mo ba ako? Biglang sigaw ni Mike. Nanginig si Leila sa gulat. Doon na lang ako kakain sa trabaho. Kahit paano, walang nag-i-interrogate doon. Pabulyaw na sabi nito bago umalis. Iniwan si Leila na nakatayo sa gitna ng kusina at litong-lito. Bandang hapon, nagpunta si Leila sa tindahan malapit sa opisina ni Mike. Gusto niyang magluto ng masarap na hapunan para ayusin ang mga gaspang na mas madalas nang sumusulpot sa kanilang pagsasama. Leila, sa wakas nagkita rin tayo. Si Carol ang sekretary ni Mike mula pa noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Ito ang sumalubong sa kanya. Hi Carol, sagot ni Leila. Bakit hindi ka duman sa amin minsan? Ngumiti si Carol at may halong hiya. Nako, hindi matutuwa si Mike, sabi niya sabay kindat. Nagtaka si Leila. Bakit ka nandito sa oras ng trabaho? Nagmemeryenda ka lang ba? Biro pa ni Leila sa sekretarya. Umiling si Carol. Nag-resign na ako, 2 buwan na. Aha? Gulat na tanong ni Leila. Dahil ba sa sahod? Pwede naman naming ayusin yon. May iba pang dahilan? Iwas na sagot ni Carol. Moral na dahilan? Mas lalong naguluhan si Leila. Sino nang pumalit sa'yo? May bago, sagot ni Carol at bahagyang namula. Courtney ang pangalan?
Parang tinamaan ng kidlat si Leila. May iba na akong trabaho, unti-unti na ako nag-a-adjust, dugtong ni Carol. Sandali itong nag-isip bago nagtanong. May celebration ba kayo kahapon? Bakit? Tanong ni Leila. Nakita ko kasi si Mike. Bumibili siya ng napakagandang bouquet at isang malaking teddy bear. Mahinang sabi pa ni Carol. Hindi. Gabi na siyang umuwi at lasing. Sagot ni Leila at namumutla na. Sigurado ka? Mahina ngunit seryosong tanong ni Carol. Nagpaalam na ito at umalis. Ang usapang yon ay bumigat sa dibdib ni Leila. Isang bigat na ayaw na siyang pakawalan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula siyang matakot sa katotohanang baka hindi na siya ang babaeng inuwian ng kanyang asawa. Handa na ang hapunan pero hindi na ganun kasaya ang puso ni Leila gaya noong umaga. May malabong pagdududa na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Gusto man niyang itanong kung saan nagpunta si Mike kagabi at sino ang kasama nito. Natakot siya. Paano kung mali ang hinala ko? Paano kung si Carol lang ang naghihigante dahil sa pagkakatanggal sa kanya sa kumpanya? Nakapatong na sa mesa ang pagkain pero wala pa rin si Mike. 2 oras ang lumipas bago ito dumating. Muli niyang pinainit ang inihaw at pilit na ngumiti para itago ang kaba. Marami bang trabaho? Tanong ni Leila ng may lambing, habang tinutulungan niyang hubarin ang jacket ng asawa. At doon, suminghot ang ilong niya. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling French perfume. Pabango ng babae. Sinuri niya ang kuwelyo ng polo ni Mike. Hinanap niya kung may bakas ng lipstick pero wala naman. Siguro, nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Oo, sagot ni Mike. Marami. Pinag-usapan namin ang development strategy ng kumpanya para sa susunod na taon. Umupo ito at napabuntong hininga. Pagod na pagod nga ako. Kakain lang ako saglit tapos matutulog na. Hindi napigilan ni Leila ang sarili. Pero buong araw akong naghanda. Mahina ngunit may sakit niyang sambit. 3 oras akong nagluto. Nilapitan niya si Mike. Mag-usap naman tayo. Gaya ng dati. Pakiusap niya rito. Maupo tayo, magkwentuhan. Tumawat alalahanin ng dati. Biglang uminit ang tono ni Mike. Leila, pagod ako at wala ako sa oras tumawa. Putol niya. Kailangan nating dagdagan ng produksyon at kailangan nun ng pera. Pagod na nga ako. Di mo ba naririnig? Pabulyaw niyang sabi. At saka niya binitiwan ang salitang hindi kailanman inaasahan ni Leila. Totoo nga sinasabi nila. Nagiging bobo ang babae kapag naging simpleng housewife. Parang may bumagsak na pader sa dibdib ni Leila. Hindi siya sumagot, pinili niyang manahimik. Ang hapunan ay lumipas sa katahimikan. Ang tiktak ng orasan ay tila nagbibilang ng nalalabing oras ng kanilang pagsasama. Paminsan-minsan, pumapasok si Leila sa kusina para punasan ng luha. Maya-maya ay tumayo si Mike. Salamat sa pagkain. Malamig niyang sabi. Umalis siya sa dining room. Hindi man lang siya hinalikan gaya ng dati. At doon, tuluyan ng umusbong ang mga hinala sa puso ni Leila. Bakit hindi na dumadalaw si Carol? Bakit hindi pinagkatiwalaan ni Daddy si Mike? Sino ang may kinalaman sa pagpapaalis kay Carol? Mga tanong na walang sagot. Pero ipinangako ni Leila sa sarili. Malalaman niya ang buong katotohanan. Makalipas ang ilang araw, bigla siyang nanghina. Nahilo, nanlamig, parang hihimatayin. At nagising na lang siya sa kama ng ospital. Kakaiba ito, sabi ng batang doktor. Maayos ang lahat ng tests mo. Tiningnan niya ang chart. Pero hindi maganda ang kondisyon mo. Parang may sintomas ng pagkalason at atake sa puso ng sabay. Pero dapat makita yun sa dugo. Napailing ang doktor at tila naguguluhan. Malinis naman ang blood tests mo. Hindi ko po maintindihan, Doc. Mabubuhay po ba ako? Mahinang tanong ni Leila. Oo, pero kailangan nating malaman kung bakit bigla kang nanghina. Ano ang kinain mo kahapon? Wala naman pong kakaiba.
sagot ni Leila. Inihaw at isang baso ng red wine. Napakunot ang noo ng doktor. Kung sa tingin mo ay baguhan ako, seryoso niyang sabi. Pwede kang magpalit ng doktor. Hindi, okay lang po ako sa inyo, sagot ni Leila. Baka epekto lang ng lumang injury ko noong aksidente. Pilit niyang pinaliwanag. Hindi ako sigurado, sagot ng doktor. Pero lahat naman ay posible. Isinailalim siya sa MRI, pero walang nakita. Naguluhan ang mga doktor pero unti-unti siyang gumaling. Sinundo siya ng kaibigan. Hindi dumalaw si Mike kahit isang beses sa loob ng 5 araw na pagsusuri. Masakit yon, napakasakit. At doon napagdesisyonan ni Leila. Susubukan niyang patunayan kung tama ang hinala ng kanyang ama. Pagpasok niya sa bahay, tila may malamig na kawalan ang sumalubong sa kanya. Walang laman ng ref at sa basurahan, mga bote ng mamahaling champagne. At ano naman ang masayang ipinagdiwang mo? Tanong niya sa hangin habang nakatingin sa larawan ni Mike. Habang ako ay nasa ospital, humigpit ang kanyang panga. Panahon na para ilantad ka. Maghintay ka lang, mahal. Bulong niya at sarkastiko ang tono. Ngumiti siya ng mapait. Hindi ka naman ganun katalino. Kumuha siya ng ballpen at papel. At sa wakas, alam na niya kung ano ang gagawin. Bilang isang babaeng bihasa sa teknolohiya, madali para kay Leila ang mag-install ng hidden camera. Itinago niya ito sa maliit na niche ng kanilang aparador. Nakaharap sa antigong salamin at yun ay regalo pa ng kanyang ama. Isinulat niya ang mahalagang dokumento. Isinilid sa folder at itinago sa itaas ng drawer ng aparador. Isinara niya ito gamit ang susi. Tinitigan niya ang maliit na pilak na susi sa kanyang palad. Daddy, salamat po sa regalong ito. Mahina niyang bulong. At sa unang pagkakataon, si Leila ay hindi na lang basta nagmamahal. Siya ay naghahanda na ring lumaban. Tahimik na nagpapasalamat si Leila sa kanyang ama. Daddy, pakiramdam ko, makakatulong to sa pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Bulong niya sa sarili. Ngayon, maghihintay na lang ako kay Mike. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas at pabilisin mo na sana ang paglipas ng oras. Sa kabila ng paghihina ng katawan, nagpa siya si Leila na magluto ng hapunan para sa kanilang dalawa. Hanggat kaya niya pa. Habang nagdi-deliver ng grocery, pumasok siya sa kwarto para pumili ng susuotin. Gusto niyang maging maayos, maganda, kahit papaano. Naglagay siya ng paborito niyang cream sa mukha at leeg. Ninanamnam ang banayad at pamilyar na halimuyak. Ngunit nang humarap siya sa salamin, may kumurot sa dibdib niya. Ang mga damit niya nakasabit na parang hanger sa kanyang katawan. Malaki ang ibinaba ng kanyang timbang. Lumulubog ang pisngi, nangingitim ang ilalim ng mata. Mga bakas ng pagod at sakit na tila biglang nagpapatanda sa kanya. Ang dati makintab na buhok, ngayon ay manipis at wala ng sigla. At bukod sa itsura, hindi rin siya maganda, lalo na ang pakiramdam. Palagi siyang uhaw, kahit maubos niya ang tubig sa pitsil sa kusina, parang hindi pa rin sapat. Dumating agad ang mga groceries, pero ang pagluluto ay naging mabigat na hamon. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa panghihina. Paulit-ulit siyang napaupo, gustong humiga at magpahinga. Naalala niya ang mga perlas na hikaw. Gusto niyang isuot yon, pero wala na sa dati nitong lalagyan. Nagulat siya nang biglang dumating si Mike. Leila, nandito ka? Oo, sagot niya habang lumalabas sa hallway. Nakahain ng hapunan, magugas ka ng kamay at sabayan mo ako. Tinitigan siya ni Mike, parang ngayon lang siya tunay na nakita. Okay ka lang ba? Tanong nito. Hindi magandang itsura mo ngayon. Ayos lang ako, pilit niyang sagot. Nag-alinlangan siya sandali bago nagtanong. Nakita mo ba yung pearl earrings ko? Hindi ko kasi makita. Hindi. Maikli at malamig na sagot ni Mike. Habang kumakain sila, marahang nagsalita si Leila. Mike, may kakaiba nang nangyayari sa akin itong mga nakaraang araw.
Napansin niya kung gaano kaseryoso ang pakikinig ng asawa. Hindi ko alam kung gaano pa kahaba ang buhay ko. Patuloy niya at nanginginig ang boses. Kaya gumawa ako ng testamento. Napasinghap si Mike. Ano? Pero may kondisyon, sabi ni Leila. Ano yon? Tanong ni Mike at halos hindi humihinga. Nasa aparador ko ang testamento. Bubuksan mo lang yon kapag wala na ako. Mahinahon niyang paliwanag. Inilabas niya ang maliit na pilak na susi. Heto ang susi, sabi niya. Ipinapangako mo ba sa akin? Inabot niya ang susi kay Mike. Oo. Mabilis na sagot nito. Pero may bahagyang pag-aalinlangan bago idugtong. Sana naman hindi mangyari yun. Nakalatag na ang bitag. Kung bubuksan ni Mike ang aparador bago ang takdang oras, ibig sabihin, pera lang ang habol niya. Sa mga sumunod na araw, balisa si Leila. May espesyal siyang app sa cellphone. Bawat galaw malapit sa aparador, makikita niya. 3 araw ang lumipas, hindi lumapit si Mike. Unti-unting gumaan ang loob ni Leila. Muli silang nagsalo sa hapunan. Unti-unting bumalik ang kaunting katahimikan. Ngunit biglang bumalik ang misteryosong sakit. Mas matindi kaysa sa dati. Mabilis na lumala ang kalagayan ni Leila at muli siyang isinugod ng ambulansya sa parehong ospital. Nang magising siya, nakita niya si Dr. Lito at isang hindi pamilyar na lalaki. Nag-aaway. Travis, ano bang pinagsasasabi mo? Sigaw ni Dr. Lito. Doktor ka rin. Nakakita na ako ng mga pasyenteng ganyan. Hindi to normal. Mahinang sagot ng lalaki. Kung hindi natin to maaagapan, delikado. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng albularyo? Sarkastikong sagot ni Dr. Lito. O shaman, papatugtugin ng tamburin. Baka pati ultrasound machine, makuha natin sa kulam. Dagdag pa niya. Biglang sinampal ni Dr. Lito ang mesa. Ito ay ospital at hindi bundok. Huwag niyo nang guluhin ng matanda. May alta presyon yun. Mahina ang boses ni Leila. Doc, anong shaman po at albularyong sinasabi niyo? Napalingon si Dr. Lito. Gising ka na pala, sabi niya. Lumapit at hinawakan ang pulso ni Leila. Mabilis ang tibok ng puso mo. Wala akong naiintindihan, naguguluhang sabi ni Leila. Yan, nagbibiro lang ang kapatid ko. Magpahinga ka muna. Mahinahon niyang utos. Babalikan kita mamaya. At naiwan si Leila mag-isa sa kwarto. Sa pagkakataong yon, pinili ni Mike ang pinakamagandang ward para sa kanya. Tila paghingi ng tawad sa huling pagkakataon na iniwan niya si Leila sa ospital. Habang nagpapahinga sa pagitan ng mga procedure, kinuha ni Leila ang kanyang cellphone. Binuksan niyang app, nakatutok ang kamera sa aparador. Takot siyang makaligtaan ng sandaling bubuksan ni Mike ang drawer. Ngunit wala. Walang nangyari. At habang lumilipas ang oras, ang tanong sa isipan ni Leila ay lalong bumibigat. Hanggang kailan pa ako maghihintay? At anong una, ang katotohanan o ang katapusan? Makalipas ang ilang sandali, tahimik na lang na minamasdan ni Leila ang paligid sa pamamagitan ng kamera. Unti-unti sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na mali lamang ang kanyang hinala. Baka nagkamali ako. Baka sobra lang talagang iniisip ko. Bulong niya pa sa sarili. Ngunit ginantimpalaan ang kanyang pagtitiis. Malinaw na kuha. Nakita niyang lumapit si Mike sa aparador. Dahan-dahan nitong hinugot ang maliit na pilak na susi mula sa bulsa ng jacket. Bigla itong lumingon at ngumiti ng may pananabik. Para bang may nakita siyang napakaganda. Isang batang babae ang lumapit sa kanya. At sa kanyang mga tenga, ang mga perlas na hikaw ni Leila. Paano mo nagawa to? Bulong ni Leila sa kawalan, habang kumikipot ang dibdib niya sa sakit. Hindi siya narinig ng mga taong nasa video,
Pero narinig niya ng malinaw ang bawat salitang binitiwan nila. Courtney, Mahinang sabi ni Mike. sana may magandang balita para sa atin. Parang may dumurog sa puso ni Leila. Buksan mo na, darling, giit ni Courtney. Ngayon na, Dapat pagkatapos pa ng kamatayan ng asawa ko. sagot ni Mike. Pero para sa'yo, kaya kong gawin ang kahit na ano. Ngumiti siya at binuksan ang drawer. Napangisi siya habang kinukuha ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa kaba, kundi sa kasakiman. Binuksan niyang folder, isang blankong papel ang tumambad sa kanya. Ano to? Galit na sigaw ni Mike. Anong klaseng kalokohan to? Inihagis niya ang papel sa sahig. Nasaan ang testamento? Anong ibig sabihin nito? Napangiwi si Courtney. Mukhang niloko ka. Paano mo hinayaang gawin niya yon? Malamig nitong sabi. Akala ko ba planado mo ng lahat? Napahawak si Mike sa ulo. Alam niya bubuksan ko yon. Pinaghihinalaan niya ako. Tumalim ang kanyang boses. Hindi ko na siya matiis. Sawa na nga ako sa kanya. Galit niyang sabi. Kalma ka lang, sabi ni Courtney at halatang natatakot. Natatakot ako at hindi maganda yan. Biglang napahawak si Leila sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang kumalat sa buo niyang katawan. At sa sandaling yon, nawalan siya ng malay. Tinakot mo kami, sabi ng lalaking nurse habang tinuturukan siya ng IV. Buti na lang at gising ka na. Mahina ngunit mariin ang boses ni Leila. Pakitawagan naman po ang abogado ko, si Attorney Mariano, sabi niya rito. Iniabot niya ang cellphone. Sige po, sagot ng nurse. Mabilis na dumating si Attorney Mariano. Isinalaysay ni Leila ang lahat at walang itinago kahit isa. Kita sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala. Leila, mariin niyang sabi. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Nasa bingit ka na ng kamatayan. Hindi lang problema sa pamilya to at malubhan ang kalagayan mo. Nag-aalalang sabi ng abogado. Ayoko pong makaabala, pasensya na po. Mahina niyang sagot. Huminga siya ng malalim. Attorney, sabi ni Leila, hinihiling ko ang tulong ninyo. Gumawa tayo ng testamento sa pangalan ko. Napatingin ang abogado sa kanya. Lahat ng perang iniwan sa akin ng ama ko, gusto kong ipamana sa Children's Fund. Ipamamahagi nila yon ng patas. Wala akong sariling anak, nanginginig ang boses niya. Kaya kahit papaano, makatulong man lang sana ako sa mga anak ng iba. Tahimik na tumango ang abogado. Gagawin ko ang lahat ng hiling mo, sabi niya at nanginginig ang labi. Sigurado ka bang wala kang iiwan para sa asawa mo? Ngumiti si Leila. Isang mapait ngunit matatag na ngiti. Meron, ipapamana ko sa kanya ang lumang aparador ko. Hindi napigilan ni Attorney Mariano ang mahinang tawa. Kahit sa ganitong sitwasyon, may lakas ka pang magbiro. Kaya kami minahal ng ama mo. At ngayon ay naiintindihan ko siya. Nang makaalis ang abogado, napaisip si Leila. Buong buhay niya kapakanan ni Mike ang inuna niya. Ano ang kapalit? Walang pamilya, walang anak at walang tiwala sa hinaharap. Yun na lang ang natira sa kanilang pagsasama. Kahit sa panaginip, ibang babae ang binibigkas ni Mike. Akala niya noon, pangalan yon ng anak na babae. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang misteryosong karamdaman at isang napakalawak na kawalan. Tumulo ang luha ng hinanakit sa kanyang mga mata. Buong buhay niyang inalay ang sarili sa iisang lalaki. At dahil doon, nakaligtaan niya ang kanyang mga magulang. Hindi siya nakasama sa kanilang pagkakasakit, hindi siya naroon sa kanilang mga huling sandali. Dahil abala siya sa pag-aalala sa negosyo ni Mike. Sa pag-aalaga sa lalaki ngayon ay tuluyan ang iniwan ang kanyang puso. At ngayon, nag-iisa si Leila. Walang sandalan, walang yakap, walang kasiguruhan. Tanging katotohanan lang ang natitira. At ang tanong na patuloy na umuukit sa kanyang isip, may bukas pa ba para sa akin? O ito na ang huling kabanata sa aking buhay?
Ang pagmulat ni Leila sa sarili niyang matinding pag-iisa ay tuluyang dumurog sa natitira niyang lakas. Nang hina ang loob niya, nawala ng gana sa lahat at hindi na niya magawang bumangon sa kama. Pagsapit ng hapon, may umupo sa tabi niya. Bakit ang asim ng mukha mo? Pabirong tanong ni Travis, ang lalaking nurse habang may hawak na tray. Kain tayo, chicken soup. Ayoko. Mahina at pagod na sagot ni Leila. Hayaan niyo na lang akong mamatay ng tahimik. Hindi sa bantay ko. Kailangan mong kumain. Mariing sabi ni Travis. Nang makita niyang nakatitig si Leila sa kanya ng naguguluhan, agad siyang umayos ng upo. Uminom ka man lang. Chicken broth. Inalog niya ang tasa niyang parang artista. Pero dahil sa pagiging clumsy niya, tumapo ng sabaw sa sahig. Hindi napigilang tumawa ni Leila. Isang mahinang tawa, parang kasabay na naubos ang huling lakas ng isang babaeng minsan ay masigla at puno ng buhay tulad ng sabaw na tumapon sa sahig. Sinamantala ni Travis ang sandali. Dahan-dahan niyang naipainom kay Leila ang ilang kutsarang mainit na sabaw. At doon, gumaan ang pakiramdam ni Leila. Salamat, mahina niyang sabi. Walang anuman, nakangiting sagot ni Travis. Trabaho ko to at vocation na rin. Sandali siyang nag-isip bago nagpatuloy. Matagal na kitang inoobserbahan. May mali at hindi normal to. Tapat niyang sabi. Hindi man ako sang-ayon sa kapatid ko. Gusto kong magmungkahi ng solusyon. Dugtong niya pa. Napatingin si Leila sa kanya. Ano yon? Lumapit si Travis at pabulong na nagsalita. Tumakas tayo rito. Nanlaki ang mga mata ni Leila. Hindi ka nila mapapagaling dito. Mariing sabi ni Travis. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Wala naman akong mapupuntahan. Lumuluhang sagot ni Leila. Dadalhin kita sa lola ko. Isang magagamot yun. Tsaka mga herbal ang pinapainom. Dati siyang gumagawa ng himala. Matanda na siya ngayon at bihira ng manggamot pero tutulungan ka niya para sa akin. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Leila. Napakamot sa ulo si Travis. Sa totoo lang hindi ko rin alam. May something sa'yo na tumatak. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pumapayag ka ba? Hindi sumasang-ayon sa'yo ang oras. Magsulat ka ng note na kusang loob kang aalis. Paliwanag ng binata. Kung hindi, tatawag sila ng pulis at ako ang mapapahamak. Sandaling nag-isip si Leila. Sige, wala na rin namang mawawala sa akin. Maikli niyang sagot. Gabi na nang isagawa nila ang plano. Sa takdang oras, dinalhan siya ni Travis ng damit at nagpalit si Leila. Madaling siyang binuhat ni Travis. Magaan siya at para na lang balahibo. Tahimik silang lumabas ng ospital. Walang nakapansin, sumakay sila ng taxi patungo sa bahay ni Lola Evelyn. Ang baryong tinitirhan nito ay malapit lang sa lungsod. Ang bahay ay balot ng gumagapang na baging at sa paligid, mababangong damo at halamang gamot. Naupo si Lola Evelyn sa bangko sa labas ng bahay. Nang makita niya ang apo na buhat si Leila ay agad siyang tumayo at tumulong. Inihiga si Leila sa mataas na kama na may kutsyon at pinainom siya ni Evelyn ng mainit na sabaw ng halamang gamot, kasabay ng mahihinang dasal at orasyon. Unti-unting naramdaman ni Leila ang malalim at kaaya-ayang antok. "Tulog anak, tulog," bulong ni Evelyn. Naririnig pa ni Leila ang nakakapawi nitong tinig habang siya'y inaantok. Halos 24 na oras siyang nakatulog. Nagising siya sa amoy ng bagong lutong tinapay at ulam. At sa gulat niya, sobrang gutom siya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Bumabalik ang lakas niya. "Magandang umaga po," sabi ni Leila. "Ano po yung ipinainom niyo sa akin?" "Sabaw ng kulitis," payak na sagot ni Lola Evelyn. "Pinita sa ilalim ng bilog na buwan. May kasamang dasal sa lahat ng santo. Tinanggal nito ang masasamang ginawa sa'yo at marami yon." Nagulat si Leila. "3 beses kong pinalitan ang damit mo. Lumalabas ang dumi." Tiningnan ni Leila ang sarili. Totoo nga, nakasuot siya ng mahabang linen na damit.
May masinsing burda, tila tinahin ng mapagmahal na kamay. "Salamat po," mahina niyang sabi. "Huwag sa akin, sa apo ko," sagot ni Evelyn. Huminga siya ng malalim. Kung ilang araw pa yon, seryoso niyang sabi. "Namatay ka na sana nang walang saysay. Pinakain ka ng lason. Lason ng dilaw na palakang gubat." Mariing dugtong ng matanda. Nanlaki ang mata ni Leila. "Makikita yun sa latian. Hindi yan lumalabas sa kahit anong laboratory tests. Pinapahina nito ang katawan." Patuloy niyang paliwanag. Unti-unting ninanakaw ang lakas at buhay. Humawak siya sa balikat ni Leila. "Pero tapos na. Paiinitin ko ang paliguan mo. Lilinisin kita mula sa natitirang galit at dumi ng ibang tao." At may ngiting puno ng hiwaga na idinugtong niya. "Ginawa ko na rin ang dapat. Ang gumawa ng masama sa'yo, siya mismo ang lalapit sa'yo." Sa sandaling yon, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakahinga ng maluwag si Leila. At sa katahimikan ng bahay na yon, nagsimulang muling maghilom ang kanyang katawan at ang kanyang puso. "Pero sino ang gagawa nito sa akin?" Manghang-manghang tanong ni Leila. "Wala naman akong sinaktan at wala akong inagrabyado." Napabuntong hininga si Lola Evelyn. "Hindi mo kailangang manakit," marahang sagot ng matanda. "Minsan, sapat na ang mamuhay ka ng maayos." Umupo siya sa tabi ni Leila. Doon nagsisimula ang galit at inggit. At ang laso na ibinigay sa'yo, galing sa taong malapit sa'yo. Nanlaki ang mata ni Leila. "Inilagay nila ang lason sa face cream mo. Kaya ang mukha at liig mo ang pinakamalinaw at pinagpawisan. Naninilaw din," paliwanag pa ni Lola Evelyn. Umiling ang matanda. "Marami pa ring natira sa loob mo." "Tulungan niyo po ako, Lola Evelyn." Umiiyak na pakiusap ni Leila. "Ibibigay ko po kahit gaano kalaking pera ang gusto niyo." Ngumiti naman ito. "Hindi ko kailangan ng pera. Ginagawa ko ito para sa apo ko." Tumingin siya kay Travis na nasa may pinto. Mukhang nagustuhan ka niya at mabuti siyang lalaki. Dagdag pa ng matanda. Unti-unti nang bumalik ang lakas ni Leila. Pagsapit ng gabi, nakakabangon na siya at nakakalakad sa loob ng bahay. Matapos ang paliligo, kung saan isinagawa ni Lola Evelyn ang ritual ng paglilinis, mas magaan ang pakiramdam ni Leila kaysa dati. Para siyang ibon na muling bumangon mula sa abo. Pagdating ni Travis galing trabaho, laking gulat niya nang makita si Leila at ang kanyang lola na sabay na gumagawa ng siomay sa kusina. "Wow, Lola, grabe! Kanina lang, parang hinang-hina pa yung si Leila." Tumawa si Lola Evelyn. "Professional ang gumawa. Pero seryoso, apo, dumating kayo sa tamang oras." Napatingin siya kay Travis. "Kamusta ang kapatid mo?" "Ayos lang. Tinanggalan lang ako ng bonus. Lesson daw sa disiplina." "Kailangan din yun ng paligo," ungol ni Evelyn. "Para mahugasan ng yabang." Lumipas ang 3 araw na payapa at tahimik. Hindi pa kailanman naramdaman ni Leila ang ganitong kagaan. Minahal niya ang buhay sa baryo, ang malinis na hangin, masasarap na pagkain, malapit sa kalikasan, at ang simple at bukas na mga tao. Masaya siyang manatili doon. Ikinatuwa naman ni Lola Evelyn at Travis na nagpasya siyang doon muna. Matagal nang nangangailangan si Lola Evelyn ng tagapagmana sa kanyang kaalaman. At si Travis naman ay nahulog na ang loob sa maamo at mabait na si Leila. Ngunit ang tahimik na panahong yon ay nabiyak ng anino ng nakaraan. Dumating si Mike. Halatang hindi niya inaasahang makikita si Leila na malusog at buhay na buhay. Hindi niya napigilan ng pagkainis. Nandito ka pala. Dito ka lang pala nagtatago." Sarkastikong sabi nito. "Sabi ng ospital, tumakas ka. Pwede kang mamatay nang walang kagamutan." Maayos at kalmado ang boses ni Leila. "Kamusta? At sino kaya may kasalanan ng sakit ko?" Tumalim ang kanyang tingin. "May alam ka ba? May karapatan akong umalis kahit saan. Pero ang paglalason sa tao, mabigat na krimen yun." Namumutla na si Mike. "Anong lason? Wala akong kinalaman dyan." "Talaga?
Kahit tungkol sa kabit mong si Courtney? Hindi na siya nasasaktan. Wala na siyang nararamdaman para kay Mike. Wala akong kabit. Sigaw ni Mike at namumula sa galit. Ngumiti naman si Leila. May video ako. Gusto mo bang panoorin? Nanlaki ang mga mata nito. Nagustuhan mo bang testamento ko? Nag-file na ako ng annulment. Dugtong pa ni Leila. Makikipag-ugnayan sa iyong abogado ko. Buti naman. Sigaw ni Mike. Matagal na kitang gustong hiwalayan. Sa akin ang negosyo, pati ang bahay. Pinirmahan mo ang deed of donation nang hindi man lang binabasa. Ngumiti si Leila at isang ngiting panalo. Tama si Daddy tungkol sa'yo at nagpapasalamat ako sa tulong niya. Lumapit siya ng bahagya. Kawawang Courtney mo, mukhang pareho ang hahantungan niya. Tumuro siya sa pintuan. Umalis ka na. Masyadong malinis ang bahay na to para sa katulad mo. Isinara ni Mike ang pinto ng malakas. Doon na bumuhos ang luha ni Leila. Napahagulgol siya. Mabilis siyang niyakap ni Lola Evelyn. Huwag kang malungkot anak. Mahinahong sabi ng matanda. Bata ka pa. Magsisimula ka ulit. Sa tulong ng Diyos ay magiging maayos ang lahat. Hinaplos niya ang ulo ni Leila. Napapansin mo ba kung paano ka tinitingnan ni Travis? Hindi niya maalis ang tingin sa'yo. Opo Lola, ganun din naman po ako. Bakit hindi mo kausapin? Matagal na rin siyang naghihirap sa damdamin. Sa gabing yon, nagtagpo ang dalawang pusong sugatan ngunit handang magmahal ulit. Nag-usap sina Leila at Travis, tapat, malinaw at puno ng pag-asa. Napagpasyahan nilang magpakasal sa sandaling matapos ang annulment ni Leila. Hindi sila naghintay ng matagal. Ginawa ni Attorney Mariano ang lahat para tuluyang makawala si Leila sa pagtataksil ng kanyang asawa. Walang engrandeng kasalan na naganap. Sa halip, isang payak na seremonya sa civil registry kasama ang iilang kaibigan at pamilyang tunay na nagmamahal. Naway maging masaya ka sa buhay, Leila. Sabi ni Attorney Mariano habang niyayakap siya. Magugustuhan ng ama mo ang pinili mo. Karapat dapat si Travis. Sabi ni Attorney Mariano habang niyayakap siya. Salamat po, Attorney. Sagot ni Leila. Nagpasya na rin po kaming magbukas ng maliit na medical center dito sa baryo. Wala kahit man lang health worker dito. At magtatayo rin po kami ng clinic para sa alternatibong medisina. Si Lola Evelyn po ang mamamahala nun. Mukhang kailangan po natin ng mga espesyal na permit para dyan, sabi ni Leila habang tinitingnan ng mga papeles. Huwag kang mag-alala. Kumpiyansang sagot ni Attorney. Ayusin ko ang lahat ng dokumento. At tama lang na gamitin ang perang iniwan ng papa mo para dito. Ngumiti si Leila at napatango. Opo, naniniwala akong matutuwa si Daddy sa ginagawa natin. Habang itinatayo ang medical center, sinimula namang ituro isa-isa ni Lola Evelyn kay Leila ang lahat ng kaalamang taglay niya. Araw-araw, parang ina at anak silang magkasamang nag-aaral. Mula sa mga ugat ng halaman hanggang sa mga dahon na may lunas sa sari-saring karamdaman. Isang araw, iniabot ni Lola Evelyn kay Leila ang isang makapal at lumang aklat. Ito ang pinakamahalagang pamana ng aming pamilya. Isang aklat ng mga halamang gamot, sabi ng matanda. Ito ay isang sinaunang manuscript, balot ng pulang katad. Ipinapasa mula sa henerasyon ng mga babae sa kanilang angkan. Masigasig itong pinag-aralan ni Leila sa ilalim ng gabay ni Lola Evelyn. Hindi nagtagal, hasa na siya sa pagkilala ng mga halamang gamot at sa tunay na sanhi ng karamdaman. Hindi lang pisikal kundi pati yung nagmumula sa loob ng tao. Sa bahay ni na Travis, dalawa ng albularyo. At doon lamang naunawaan ni Leila kung bakit hindi niya natapos ang kolehiyo noon. Mayroon pala siyang ibang tungkulin, iyon ay ang magpagaling at ang magsilbi. Agad na napansin ni Lola Evelyn ang likas na galing ni Leila. 2 linggo bago ang pagbubukas ng medical center, pumanaw si Lola Evelyn ng tahimik sa kanyang pagtulog. Nadurog ang puso ni Leila. Sa loob ng 3 araw, wala siyang ganang kumain o uminom habang inaayos ang lahat para sa libing. Sa unang gabi matapos ang burol, napanaginipan ni Leila ang matanda. Huwag kang magdalamhati, apo. Ito ay simula lamang ng panibagong buhay para sa akin at para sa iyo.
Ipagpatuloy mo ang aking gawain. Alagaan mo si Travis at ang himalang darating. Dugtong pa nito. Lola, wag po kayong umalis. Umiiyak na sabi ni Leila sa kanyang panaginip. Nagising siya sa yakap ng natatarantang si Travis. Ikinuwento ni Leila ang kanyang panaginip. Ibinuhos ang lungkot at pangungulila. Umaasang kahit papaano ay mababawasan ng sakit. Pagsapit ng umaga, bumalik ang kanyang lakas at loob. May tungkulin siyang kailangang gampanan. Ang ipagpatuloy ang iniwan ni Lola Evelyn. Isang linggo ang lumipas at formal na binuksan ang medical center ni Lola Evelyn. Araw-araw dinadagsa ito ng mga pasyente. Pinakaminahal ng mga taga-baryo ang opisina ng alternatibong medisina, kung saan si Leila mismo ang nagbibigay ng payo at lunas. Walang uuwi nang hindi natutulungan. Ngunit isang bagay pa rin ang nagpapabigat sa puso ni Leila. Hindi pa rin siya mabuntis. Kahit sinusunod niya ang lahat ng bilin ni Lola Evelyn. Bitiwan ang galit dahil bakit pa yun kinakapitan. Ang pait ng alaala ang humahad lang sa'yo para maging isang ina. Yun ang lagi niyang sinasabi. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Leila, may kirot pa ring natitira. Si Mike. Isang gabi, may sumisigaw mula sa labas ng bintana. Dali-daling nagbihi si Leila at lumabas ng bakuran. Sumalubong sa kanya ang preskong simoy ng gabi. Anong nangyari? Tanong niya sa nagkakagulong mga kapitbahay. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. At sa gitna, isang walang malay na buntis nakahiga sa improvised na stretcher. Nanganak na, sabi ng isa. Pumutok ang panubigan. Nakita ko siya sa gilid ng bypass road. Ayaw mag-start ng sasakyan niya, sabi pa ng isa. Tinawagan ng ambulansya, pero aabuti ng 1.5 oras. Maputik pa yung daan. Leila, tulungan mo kami. Baka mamatay ang babae. Lumuhod si Leila sa tabi ng buntis at napaatras siya sa gulat. Si Courtney ang dating kabit ni Mike. Hindi siya mamamatay. Ipasok niyo siya rito, mariing sabi ni Leila. Humarap siya kay Travis. Pumunta ka sa ospital ng kapatid mo, may emergency tayo. Sumakay agad si Travis sa motorsiklo, dumaan sa bukid na walang inatrasan. Pagkagising ni Courtney, nakita niya si Leila, agad siyang napahagulgol. Patawarin mo ko, napakasama ko. Ang patawad ay mula sa Diyos at pinatawad na kita, sagot ni Leila. Ngayon mag-focus tayo sa panganganak mo, ililigtas natin ang bata. Bakit ka mag-isa? Tanong ni Leila habang inaasikaso si Courtney. Mag-isa na ako. Nakulong si Mike dahil sa pandaraya at pagtatago ng buwis. Inagawan siya ng lahat. Hindi kami nagpakasal at wala nang natira sa akin. Hinawakan ni Leila ang kamay nito. Magiging maayos din ang lahat, mahinahon niyang sabi. Hindi pa dumarating ang doktor nang mapuno ng iyak ng sanggol ang medical center. Kambal, isang lalaki at isang babae. Maayos ang panganganak kahit may kaunting komplikasyon. Buong tuwang niyakap ni Leila ang mga sanggol. Tahimik lamang na nakatingin si Courtney. Parang hindi sa kanyang himalang naganap. Matapos suriin, maayos ang kalagayan ni Courtney. Inilipat siya ng kwarto at dinala ang mga sanggol para linisin at balutin. Anong ipapangalan ko sa kanila? Tanong ni Leila. Hindi ko alam. Walang emosyon na sabi ni Courtney sabay talikod. Kinabukasan, nang dalhin ni Leila ang mga sanggol sa kwarto, wala na si Courtney. Sa mesa, may iniwan na maikling sulat. Ibinibigay ko na sa iyo ang mga bata, Leila. Hindi ko kayang palakihin sila ng mag-isa. Ayoko rin, patawad at paalam. At doon, naging isang ina si Leila. Pinangalanan nila ang kambal na Evelyn at Jaden. Nagpa siya sina Leila at Travis na ampunin ng mga bata. 5 taon ang lumipas. Ma? Tanong ng batang si Evelyn. Bakit lahat ng kaklase ko may baby na kapatid? Tayo wala. Ngumiti si Leila at yumuko sa anak. Huwag kang mag-alala anak. Magkakaroon ka rin. Yay! Sigaw ni Evelyn. Napatingin si Travis, gulat at litong-lito. Paano? Tumawa si Leila at inilabas ang pregnancy test. Ganito, masaya niyang sagot. At sa wakas, ang babaeng minsang nawala ng lahat ay binigyan ng higit pa sa kanyang pinapangarap. Isang pamilya,
isang misyon, isang bagong buhay. Ang kwento ni Leila ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat magpawala ng sarili. Kapag inialay mo ang lahat sa maling tao, maaari kang mawala ng pangarap, dignidad at kaligtasan. Ngunit hindi kailanman huli ang lahat para bumangon. Ipinapakita rin ang kwento na ang inggit at kasakiman ay may kakayahang pumatay, habang ang kabutihan, pagpapatawad at malasakit ay may kapangyarihang magpagaling, hindi lang ng katawan kundi pati ng puso at kaluluwa. Sa huli, kapag pinili mong pakawalan ng galit at sama ng loob, saka lamang bubukas ang pintuan ng mga himala. Dahil minsan, ang mga anak na ipinagkait sa iyo ng kapalaran ay ibinabalik sa anyo ng pag-asa, pagmamahal at panibagong buhay. Lagi ring tatandaan na ang tunay na kaligayahan ay dumarating sa mga taong marunong magmahal, pero higit sa lahat, marunong ding mahalin ang sarili. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.